miyembro nila sa flood control, ay wala na, sirang-sira na po ang imahen ng mababang kapulungan. Ayun. Kaya na nag-umpisa nung naging speaker si Romualdez. At tama yung sinasabi ni Kiko Barsaga na it has lost its constitutional mandate. O ayan mga kababayan, dito sa video na to, panonoorin po natin yung reaction ni Attorney Ferdito Pasio itong pagsuspende dito kay Congressman Kiko Barzaga. Bago tayo tumulak niyan, isang share, like, subscribe lamang po. Masaya na po tayo dyan mga kababayan para naman po updated tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Eto mga kababayan, huwag na nating patagalin itong si Attorney Topacio. Eto na po. Na yung si JC Abalos, bata rin yun eh. Bata rin ba Kaya lang yun? mukhang tumatanda ng paurong. Sino po yun? Kapastusan yung ginawa, di ba? Nag-explain Opo. yung mga tao, nag-voting, nominal voting. Opo. Di ba? O, yung 5, nag-oppose bago nagsalita si Representative Kiko Barsaga. Okay. At sinabi niya, tinatanggap niya, ngunit bagamat tinatanggap niya, dapat panagutin pa rin si Pangulong Marcos doon sa mga insertion at sapagkat bakit naman hindi? Kasi iniyabang pa ni Pangulong Marcos na binasa niya yung 4,000 plus pages pero nilagdaan niya, nag-veto lang siya ng kung magkano lang. Diba? 29 billion lang. So alam niya. O dapat daw, sabi ni Representative Barsaga, panagutin din si Pangulong Marcos. Ngunit anong ginawa nitong mga kasamahan niya? Pinatayan ng mikropono. Gusto pang kita ba nagsasalita pa, interrupt mo? Anong kabastusan yan? Alam nyo, sa ginawang ito ng mababang kapulungan, yan, sunod-sunod na yan. Yung impeachment na palpak, yung Quadcom, Tricom, pagkatapos pinagtatak pa nila yung mga miyembro nila sa flood control, ay wala na, sirang-sira na po ang imahen ng mababang kapulungan. Ayun. Kaya na nag-umpisa nung naging speaker si Romualdez. At tama yung sinasabi ni Kiko Barsaga na it has lost its constitutional mandate. Kasi ang mandate ng mababang kapulungan, actually the legislature in general, pati yung upper chamber, which is the House of the Senate, ay pangalagaan, ang primary purpose niyan ay pangalagaan yung kaban ng bayan sa pamamagitan na magpasa ng magandang yung General Appropriations Act. Ayun. Because, siyempre, ang sabi nga, the legislature holds the purse strings. Sila ang tagapangalaga ng kaban ng bayan. Ang ginawa nila, hindi nila pinangalagaan. Ito ay kanilang ni-raid, kinurakutan nila ang kaban ng bayan. Hindi lamang yung flood control, hindi lamang yung mga ghost projects, yung pagkuha pa sa PDIC, pagkuha sa PhilHealth, pinabayaan nila lahat yan, yung hindi pagpapatupad ng automatic na appropriation for healthcare ng sin taxes. Yan, silang dapat gumagawa niyan, silang dapat pansinin nila kung nasusunod ang batas. I-call mo yung attention ng ating executive. Ngunit anong ginagawa nila? Kanya-kanyang KKK, kanya-kanyang kurakot. Yun nga masakit pero attorney, parang sanay na sila sa ganyan. Yun nga at saka pag pinagsalita sa kanila na sila ay ganito, ganon, inaano nila, tinutulig sa nila. Alam nyo, yan pa ba unahin nyo, mga social media posts, mga criticism, freedom of expression yan. Alam nyo, etong nakakatawa. Sa dami-dami ng tinuro ni Diskaya, ng mga district engineer, ni Saldico, ng mga kongresistang nangurakot hanggang sa speaker, ang kanilang inimbestigahan ay yung nagsasabi na may pangungurakot yan at sila ay kinikriticize. Yun ang inuna nila. Inimbestigahan pa nila si speaker, wala. Yung mga sinasabing tumanggap ng bilyon-bilyon, inimbestigahan ba nila? Wala. Yung sinabing mga kontratista ng mga congressmen, yung mga contractors, inimbestigahan ba nila? Wala. Yung ethics complaint kay Dan Fernandez na inihain ko, ginalaw ba nila? Wala. Iyan ang klase ng mababang kapulungan na meron tayo. Ngayon natatawa ko rito kay Claire Castro kasi gina-justify niya
May Yun. sinasabi kasi na nag-post siya sa social media niya ng mga scantily clad women, yung mga sexy. Opo. Alam niyo po yan, na hindi yan per se na malaswa. Yung mga scantily clad women, nasa konteksto po yan. Ha? Oh, kung malaswa ang mga babae na scantily clad o yung kokonti ang suot, eh di malaswa na rin yung naging girlfriend o girlfriend pa yata ni Sandro Marcos, si Alexa Miro. Eh doon sa mga pelikula, naghuhubad-hubad yan eh. Oh, yun ba malaswa? Yung pelikula ba ni Alexa Miro, malaswa? Eh di ang girlfriend ng anak ng Pangulo ay malaswa. Ganun ba ang kontekstong gusto nilang iparating? Nasa circumstances. Mhm. Hindi porket hubad malaswa. So, ang Vatican pala malaswa, maraming nudes doon. Yung Museo del Prado pala ay malaswa, maraming nudes doon. Sa Louvre, sa Paris, malaswa ba yung museo na yon? Maraming nudes doon. Itong mga ito ang kikitid ng utak. Kaya, sabi nga ni Mike Defensor, si Barsaga ay pinarusahan hindi dahil sa pagnanakaw, ngunit not because of corruption, but because of courage, dahil sa tapang, hindi dahil sa pagnanakaw. Kaya nga, palagay ko, magaan na rin sa loob niya sapagkat alam niya na ang pag-iisip, ang suporta ng taong bayan ay nasa sa kanya. At nagmukhang talagang nasira na ng gusto. Can you imagine, nagsasalita yung isang congressman mo puputulan mo ng mikropono. Di ba? Wala na, kamote na talaga. At yan na ang nangyari sa mababang kapulungan bago. Sige, ihain nyo pa. Mangurakot na naman kayo, ihain nyo na naman yung impeachment complaint kay VP Sara para magkaalaman na talaga na kayo ay walang kwentang lehislatura. Attorney, take note lang, ibig Yes. lang pong sabihin na ang pamunuan natin ngayon ay very sensitive. Ibig sabihin, hindi sila sensitive sa mga nagrereklamo, kundi sensitive sila doon sa mga inirereklamo. Yes, pero yung mga tinuturo ni Saltico na mga si Dong Gonzales ba inimbestigahan? Si Gabiola ba iniimbestigahan? Nag-ethics complaint ba? Wale. Na siya ay kontratista? Wale. At congressman pa rin? Conflict, very clear conflict of interest. Nasaan ang investigasyon? Inuna pa nila yung nagkikriticize sa kanila. Style yan ng gobyerno. Ito mo, lahat tinatakot. Yung sisigaw daw ng Marcos resign ay arestuhin. Yung sisigaw daw ng withdrawal of support, aarestuhin. Panay pananakot. Pero Panay attorney, pagtutulig sa mga kalaban. attorney, pag inaresto kayo, mauubos yung tao dito. Ay lahat, ang dami namin iba nga, daang libo yung sumisigaw ng Marcos resign. Ayun nga po mangyayari. Wag naman Saan po mo sana. ilalagay yung mga yan pag kinulong mo yan? At saka isusumpa ka. No? Kasi sa lahat yan ay preliminary investigation o tinatawag na PI. Sasabihin ng mga piskal kay Remulla, kay John Vic, at saka yung kay Gibo, mga PI ninyo. Pag pina-PI nyo lahat yung 100,000 yan, hindi na matutulog yung mga piskal natin. Masisira ulo ng mga yon. Pero attorney, dapat because of this, magbago na po sila ng image nila. Nakakaawa naman tayo masyado. Masyado na tayong inaagrabyado ng ibang bansa sa mga salitang hindi maganda. Totoo yan, kita mo In the meantime na tayo ay tinutuligsa natin si Kiko Barsaga, ating tinutuligsa yung mga retired generals katulad ni Romeo Poquis, tinatakot natin yung ating mga kababayan, binubuli natin pambubuli yan, ayaw natin, binubuli tayo ng China. Pero tayo nambubuli ng kapwa natin. In the meantime na ang mga taong bayan ay inaaway ng gobyerno, 18 barko na ng China ang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas daw. Kasi hindi natin inaatupag yan. Ang inaatupag natin, kinakalaban natin ang sarili nating mga mamamayan. Kalabanin nyo yung China. Pag pumasok ko, kalabanin nyo, banggain nyo, i-water cannon nyo. Wala. Kung wino-water cannon nyo tinitirigas nyo yung kapwa Pilipino. Tinatawanan tayo ng China. Sinasabi ng China, ay, luko-luko yung mga yan. Sila nagsasakitan. Pasukin nga natin. Hindi naman makakalaban yan Mahina yan kasi sila Yun ang masakit, Kurang pa. attorney.
Pero kayo po, bilang isang mamamayan, bilang isang abogado, bilang isang, alam ko na meron kayong pagmamahal sa bayan, ano po ba yung mga dapat gawin ng isang taong kagaya natin? Well, tayo ay hindi dapat matakot sapagkat ang ating mga bayani na lumaban para sa ating kasarinlan ay hindi mga duwag. Bala nga, hinaharap nila eh. Gulok lang, sibat lang na kawayan. Panlaban nila laban sa mga kanyon at bala. Hindi sila natakot. Hindi sila natakot sa mga Kastila, hindi sila natakot sa mga Amerikano, lalong-lalo nang hindi natakot sa mga Hapon. Di ba? Hindi tayo dapat matakot. Yun nga ang sinasabi ko. Bakit nananakot ang gobyerno ito? Ang gobyerno na tinatakot na ang kanyang mga mamamayan na kanila lamang ginagamit ang kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas para ipahayag ang kanilang mga reklamo laban sa anomalya ay isang desperadong gobyerno na. Takot na yan, natataranta na yan, kaya pananakot na. Diba ikaw, pagka natataranta ka na kung ano na sinasabi mo. Ganyan na po ang nangyari sa ating bansa. Napakasama na po nang nangyari. Ngayon, kita mo, Manang Juvie, Opo. Last week yata, ni Ray Juncondo, ni Zaldico, hinahanap siya. Warrant of arrest. Wala naman doon. Alam naman nilang wala dito si Zaldico. Pagkahanapin nila ngayon, nag-search warrant naman doon sa isang na namang kondo ni Zaldico. Anak ng taping talaga. Puro optics, puro forma, puro drama. Kita mo yung ICI. Wala na yung ICI. Huwag nyo nang paniwalaan yan. Bakit? Kita nyo, ang ICI ay kinreate noong September 12. Sabi nila, Independent Commission on Infrastructure. Opo. Paano maging independent? Unang-una, ito, inuulit-ulit po natin, Number 1, laging kasama yung Secretary of Public Works and Highways, alter ego ng Pangulo. Kasama siyang mag-imbestiga. Number 2, sino bang spokesman yan? Brian Hosaka, na kilalang-kilala na tao ni dating ES Lucas Bersamin. Yung panahon yun, ES pa siya. Number 3, ito pa, kanina lamang na ilathala sa mga pahayagan, ang AFP daw ay nakahanap ng ghost projects. Bakit nakikialam ang AFP sa pag-imbestiga ng ICI? Hindi ba? Sino bang Commander-in-Chief ng AFP? Hindi ba ang Pangulo? Paano magiging independent ng ICI kung pati AFP na ang Commander-in-Chief ay Pangulo, pati ang DPWH na alter ego ng Pangulo ay naririyan? Mga taong identified sa Pangulo ay naririyan. At katulad nga ng sabi ko, September 12 pa kinreate yan. Sinabi nila, transparent daw sila. Opo. Para daw makita ng mga taong bayan ang kanilang investigasyon. Kailan lang naggawa ng YouTube channel? Ngayon lang. Kahapon lang. Opo. Isang beses lang nag-livestream. Sabi nila, ila-livestream daw nila. Ano nangyari? Isang beses lang. From September 12 hanggang ngayon, December na. December 3 na yata ngayon. Ano ba ngayon? 3, December tama, 3, no? tama. Opo. Ngayon lang nag-livestream? Isang beses? Ano yun? Lagay ko, Tony, miscommunication yan. Kasi hindi nga po tama yung nag-a-advise kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko lang kasi di naman po pwede, attorney, pareho tayo, di ba? Ang punto ko lang dyan, siguro sabihan na lang si Pangulong Marcos na mali yung sinabi na nakakita yung AFP o baka naman aksidenteng nakakita lang. Di ba? Hindi, tumutulong daw ang AFP. Mali na yun. Pag bangag yata yung nag-advise kay Pangulong Marcos mali na kung sino nag-advise, dapat palitan. Tama po. Tama po. Pero attorney, na lang, wala siyang advisor, desisyon niya yun, siya dapat palitan. Attorney, i-retract ko lang yung nasabi ko nung isang araw tungkol dun sa LTO. Tama po yung napag-usapan kanila ni Sir Dennis tsaka nung kanyang yung guest, online guest na si Mr. Panganiban tungkol dun sa yan naman sa tungkol sa electric vehicle. Mamaya po kung pwede lang paki-discuss nyo po. Ano
yun? Ano yun? Ire-retract ko lang yung aking nasabi. Anong electric yun? Yung electric vehicle po, bawal na o any bike, yung bike. Ginawa yatang Disyembre na yun di ba? Parang inurong na yata. Inurong po ng January. Magiging hanggang Oo. January. Kumbaga, December na lang ang last nila. Tama ho kasi lahat yung mga pinaliwanag po ni Mr. Panganiban. Kaya natuwa lang po ako, attorney, through our program. Hindi, maganda talaga yun. Oo, Opo. Electric vehicle. Pero Safety, alam mo, in the yung greater safety scheme ang of sinasabi things, nila. Opo. ano ba naman yung value ng electric vehicle na yan? Kung walang nangyayari. Huwag na yung umasa dyan, maniwala na kayo. Hindi independent yan. Hindi commission yan, consumption na lang yan. Interdependent consumption na yan on infrastructure. Wala na pong katutunguhan yan. Kita nyo, sinong dinidemanda? Yung mga Wala eh. witness. Deputy District Engineer, mga kontratistang pribado, nasaan yung mga congressmen na pinangalanan? Nasaan yung nangyari doon sa testimonya ni Gutesa na male-maleta na pera dinadala cash sa bahay ni Martin Romualdez na sinuportahan naman ng pahayag ni Saldico. Ano na nangyari doon? Wala. Sinishield nila yon. Wala na mangyayari dyan. Puro optics. Puro drama. Kita mo mga dinidemanda rito. Opo. Yung mga, sabihin na natin si Ko ay isa sa mga naituturing na balyena. Malaking tao rin yan di ba? Opo, Pero opo. alam nyo, sabi nga nung iba, ang balyena, parang isda yan Ang mga balyena, tropa-tropa yan Parang schools of fish, di ba? Opo. Ang tawag sa grupo ng balyena ay pod. Nasaan yung ibang balyena doon sa grupo? Bakit isa lamang? Hindi naman pwede. Chairman ng Committee on Appropriation, sino bang boss yan? Sino bang pumili dyan? Sino bang speaker? Di Yun ba? lang. Kengkoy Bago, may lumalabas na naman ngayon na yung allocable daw na ang malaki ay na kay Sandro Marcos. Ano nangyayari doon? Pustahan tayo. Pag umapir yan si Sandro Marcos, magre-request yan ng executive session na pagbibigyan ng ICI. Pustahan tayo. Hindi magpapa-livestream yan. Matatakot yung mag-livestream. Kasi mahirap depensahan yun di ba? Pero natuwa ako kay Sandro Marcos dati. Sabi niya kasi, attorney, kung napanood mo, ang sabi niya, bakit kami ang mag-iimbestiga sa sarili namin? Yun ang sabi niya. Dapat! Bakit? Hindi! Hindi, ibig niya sabihin, dapat sinasabi ibang niya tao mag-iimbestiga. They should cleanse their own ranks. Di ba nag-iimbestiga sila? Di ba inimbestigahan na si Kiko Barsaga? Ano sama nun? Double standard yan ang mabigat. Opo. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng mga tao na sinasabing bakit nagbibigay kayo ng pera sa mga private organizations. Yung mga pangangailangan lang ng DOH, walang gamot sa cancer, walang gamot sa mga public hospitals, hindi na nga natin mapunuan. Di ba? Plus kinuha pa yung pera sa PhilHealth. Di ba? Kung hindi lang na TRO, simot yun. Pero yung Tony, 60 naibalik million pala na, diba? Pero ang yabang-yabang ni Pangulong Marcos, in-announce niyang ibabalik, hindi pala naman pala nababalik pa. Hinihintay pa yung 2026. Mabigat Bago may na-discovery pa, di ba? Ni-report din na may 300 na sinasabing super health center daw. Super kengkoy naman pala. Sapagkat itong mga 300 mga health center na ito na parang 5,500 flood control projects ni Pangulong Marcos na iniyabang niya ay hindi pala naman nagbubukas pa dahil walang kuryente. Walang tubig. Mahirap po kasi maggamot ng walang tubig Paano pagka napapupo yung pasyente? Paano may pa-flush yun? Di ba? Pangit. At saka, walang tao. Hindi, mahirap pupunta ka sa health center, walang tao Nakakatakot yun Parang horror movie yun Sa mga tinatawag nilang mga super health center pala na ginawa nila ay 196 lang ang umaandar.
kamote, di ba? Opo. Oh, dahil nare-report ito ng Daily Tribune, ay pinagbawalan na yung reporter ng Daily Tribune na dumalo sa mga event ng Department of Health. Sa halip na gamutin nila ang problema, ay ayaw nilang ipareport. Yun ang solusyon nila sa problema. Opo. Hindi lulunasan, tatakpan na lang, pagtatakpan. So anong klaseng gobyerno ito, Manang Juby? Di ba? Bali, ano na, Alang grounded kwenta. na. Parang ganon. O at alam mo, may isang nagsabi sa akin na Maraming salamat po mga kababayan sa panonood. Huwag niyo akong kalimutan isang share, like, subscribe lamang po para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ito po ang News That Matters mga kababayan. Lagi po tayong mag-iingat and God bless.